Mga ka-sports, totoo ba na may balakid daw kay Soto? Bakit siya babalik sa Gilas sa February 16 pero hindi pa rin sigurado kung makakalaro laban sa New Zealand Tall Blacks? At ano ang totoong tactical na plano ni Team Cone para sa 7'3" Phenom ng Pilipinas? Sa video nito, himay-himayin natin ang injury issue, ang umano'y conflict sa Japanese club na Koshigaya Alphas at ang malaking epekto nito sa Gilas, Pilipinas sa ilalim ng FIBA window. Kung trip po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ang pagbabalik ni Kai, buhay ng pag-asa o limitadong minutes. Opisyal na sasama si Kai sa Gilas training simula February 16. Pero ang malaking tanong, game ready ba siya? Galing si Kai sa injury recovery, hindi para 100% ang kanyang kondisyon at ayon sa ilang reports, gusto ng kanyang Japanese club na siguraduhin na hindi siya ma-overuse. Pero teka, kung protection ang dahilan bakit sa Japan ay umaabot siya ng halos 25 to 28 minutes per game. Dito nagsisimula ang kontrobersya. Ang tanong ngayon, protection ba o pagpipigil? May lumalabas na balita na tila hindi muna isasama si Kai sa lineup ng Gilas dahil daw sa kanyang kondisyon. May nagsasabing fake news ang ibang reports. Pero ang totoo, may tensyon sa pagitan ng national duty at club priority. Ang club sa Japan ay iningatan ang asset nila. Tandaan si Kai, 7'3", rare skill set, may international value. Pero bilang Pilipino, natural lang na gusto niyang maglaro para sa ating inang bayan. So sino ang masusunod, ang kanyang career o ang kanyang national pride? So dito papasok ang genius ni Coach Tim. Hindi niya kailangan ibabad daw si Kai ng 30 minutes. Ang kanyang plano, limited minutes lang, 10 to 18 minutes, situational rim protection, crucial stretches lamang, defensive anchor sa closing lineup. Kahit 70% si Kai, game changer pa rin daw siya. Isipin nyo kapag nasa loob si Kai, bababa ang drives ng kalaban, mas magiging hesitant ang tall block sa paint at magkakaroon ng mas maluwag na perimeter para sa shooters ng Gilas. Gravity effect, psychological warfare. Kahit nakaupo lang siya sa bench, may impact pa din. Ang New Zealand ay physical, discipline at sanay sa international play. Kung wala si Kai, mas exposed ang rim, mas lalaki ang defensive rotations, mas mapapagod ang frontline ng Gilas. Pero kung meron siya, kahit limited minutes, ibang usapan na yan. Ang mas malaking laban ay hindi lang sa court kundi negotiation. Kung may papakita ng Gilas na kaya nilang protektahan si Kai, mas gaganda ang relasyon sa international clubs, mas lalaki ang tiwala sa pagpapahiram ng players, mas magiging sustainable ang future ng Philippine basketball. Ito ay hindi lang tungkol sa isang laro, ito ay tungkol sa kanilang sistema. So ngayon mga sports prediction ko makikita natin si Kai sa crucial moments lamang, hindi buong laro. Isang strategic usage. At kapag pumasok siya sa fourth quarter, doon magiging exciting. Kaya ngayon mga sports, ano po sa inyong tingin? Dapat bang isugal si Kai para sa laban kontra New Zealand? O mas mahalaga ang long-term career niya? Comment your thoughts below at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!